Hi, magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Dito naman tayo sa ating live ngayon. Habang nandito tayo sa tabi ng dagat, ay hindi natin palalampasin na makapag-live tayo mga kapatid. Dahil importante ito mga kapatid. So magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon sa lahat ng ating taga-subaybay, Luzon, Visayas, Mindanao at sa whole world. Ang ating topic ngayon na pinamagatang Monkeypox is the legion of demons. The end game of Christians. In games of Christians mga kapatid. So again, good afternoon. Naway nasa mabuti tayong kalagayan. I will pray for you. Father God, thank you Lord for this afternoon. Salamat po sa aming mga kapatid. Patuloy niyo po kaming ihiwalay sa mga masasama, Panginoon. Lord, protect us in this last day. Salamat po sa karunungan na binigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa oportunidad na makapatuloy pa kami makapagbahagi ng iyong salita itong huling mga araw, Panginoon. Kahit saan man kami, Panginoon, aming mai-share yung mabuting salita. Magandang salita, magandang balita, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name, amen and amen. So atong ating topic ngayon mga kapatid is about the legions, Sulat ko na lang. Legions. Hallelujah. Maririnig niyo ba ako mga kapatid? Maririnig nyo ba ako dito sa ating live? Kasi nandito ako sa tabing dagat. Maganda ang ating paligid. Nandito tayo sa tabing dagat. Maririnig nyo ba ako mga kapatid? Ang boses ko? Kumusta po ang boses ko? Maririnig nyo ba ako? Hindi ko palalampasin na i-share ang revelation ni Lord. Kasi nandito na naman tayo sa tinatawag na impacto. From the word impacts, pag dinagdagan mo ito ng impacto, yung mga Tagalog kasi pag sinabi mong impacto, that is evil. Impacts, impacto. Itong monkeypox ay isang impacto mga kapatid. This is demonic mga kapatid. So, way back sa panahon ni Jesus Christ, if you are familiar with this legion, itong legion mga kapatid, speak about 1,000 of demons. May isang na demon possessed doon sa panahon ni Jesus, sa Marcos, na pinalayas ni Jesus. Sabi pa ng demonyo doon, hatulan mo ba kami, Panginoon, na hindi pa namin panahon? So, alam ng demonyo na hindi pa nila panahon. So, pagdating ni Jesus dito sa sanlibutan, nag-exist na ang mga demons dito sa sanlibutan. Nandito na sila kasi hinulog man sila. 1/3 of the population of heaven angels was deceived by Lucifer, the archangel, the seraphim, at the same time cherubim angel. Si Lucifer is from cherubim nagiging seraphim. So na-promote si Lucifer. There was a promotion in the heavenly realms. So from cherubim, from a guardian angel or guard, to tinatawag na higher rank, naging higher rank si Lucifer, nagiging seraphim. Which is, when we say seraphim,
That is what we call the triad of angels. No, may mga triads kasi ang angels hanggang nakaabot siya sa posisyon na tinatawag na archangels. When we say archangel, mga kapatid, kasama dyan sa level ni Lucifer si Angel Michael, Angel Gabriel, Angel Oriel, Raphael, no? Kasama niya, ka-level niya ito. At yun nga, nakaabot si Lucifer sa tinatawag na seraphim, which is nasa Isaiah yan, mabasa natin sa Isaiah. The seraphim has a 6 wings. The one is covering in his face, the one is covering in his body, one pair of wings covering in his feet. And they cried out, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So ito po ang posisyon ni Lucifer. And when Lucifer was rebelled against God, nung nag-rebel si Lucifer sa Panginoon, 1/3 ang kanyang nadala na deceive niya, 1/3 of the angelic beings, including other position like cherubim, seraphim, yung tinatawag na maraming mga levels. Ay, nakalimutan kong iba, but sooner I will discuss it. And pagdating ni Jesus dito sa sanlibutan, yung naposes na tao na nagtatago sa cave for long time, nakita niya si Jesus ngayon at sinabi niya na automatic yung demons, no, yung demon nakakakilala kay Jesus kasi nakikita niya that is Son of God. He is from above. No, he is from the Father. So na-recognize agad ng legion si Jesus. Pag-recognize niya, sabi niya, "Oh, alam ko, Panginoon." Sabi agad ng legions, "Panginoon." So there is a recognition. Alam niya si Jesus is God. No, alam niya itong legion na si Jesus is God. Sabi niya, "Panginoon, hahatulan niyo ba kami?" Sabi niya, "Kami," kasi marami ang nasa loob na sa kanyang katawan. "Hahatulan niyo ba kami na hindi pa namin panahon?" No, sabi ng demon, "Hatulan niyo ba kami na hindi pa namin panahon?" So, there is what we call a bargaining. No? May ginawa ang demon doon na bargaining. Ano ba yung bargaining? Parang tinitrade niya ang kanyang sarili. "Oops, Panginoon, wag muna. Kasi di ba may jurisdiction ka na dapat may takdang panahon para sa amin." So, alam ng demons, ng legion, na hindi pa yon ang takdang panahon. Nakipag-bargain siya kay Jesus. "If you will do that, if hahatulan nyo kami na hindi pa namin panahon, you will bypass your word and your integrity will be questioned." No? Your integrity as a God, your integrity as a holy and true to your words and true to your promise will be questioned. Ito kasi ang ginagawa ng kaaway. No? Isa sa ginagamit ng kaaway, mga kapatid, para maprotektahan ang kanyang sarili is the word of God. Kasi ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ay obedient siya kung ano ang kanyang sinasabi. Or He put His integrity or His name in His word. Kaya nga, sabi ng kaaway, na-trap yun doon ang Panginoon. "Bakit nyo kami hahatulan, Panginoon? Bakit nyo kami hahatulan? Hindi pa namin oras para hatulan." So doon na-trap ang Panginoon. Oops! Parang nagkambyo ang Panginoong Hesus. Parang kumambyo ang Panginoong Hesus. "Oop, tama nga, no? Hindi pa nyo panahon. Okay, I will agree with your bargaining. I will agree," sabi niya,
At sabi ng demons, mabuti pa Panginoon, papuntahin mo kami sa mga swine or sa mga pig. No, mabuti pa Panginoon, papuntahin nyo kami sa mga swine at doon kami papasok. So nag-okay ang Panginoon doon, Panginoong Hesus. Since hindi pa time, sa Revelation 12:12, malapit na ang kanyang time, nahahatulan ng Panginoon ang kaway, ngunit sa panahon niya, hindi pa niya time. So, pumayag ang Panginoon na yung mga demons or mga legions na doon ilalagay o doon mananahanan sa mga baboy. So, makikita natin dito mga kapatid, ngayon sa kasalukuyan, no, sa kasalukuyan po, dito sa verse, no, sabi ni Jesus, what is your name? No? Tinanong ni Jesus yung possess, yung na demon possess, what is your name? Jesus asked. Sabi ng na possess, my name is Legion. He replied, for we are many. Dahil sa marami kami. No? So, ngayon mga kapatid, ngayon po sa kasalukuyan, no? Itong bakulam ang ginawa ng kaaway, no? From COVID vaccine, ngayon nagiging tinatawag na Mpox. At itong Mpox mga kapatid is the manifestation of ang monkeypox mga kapatid is a legion of demons. No, legion of demons ito. Ika, medyo umulan mga kapatid. Maghahanap muna tayo ng dito kasi ako sa malapit sa baybayin. So itong Mpox mga kapatid, it speak about the thousands of demons. Kaya nga sa lahat na tumanggap ng Mpox, makikita mo dito sa larawan, ang mga bulutong na yan, bawat bulutong, bawat pigsa, nakapandiriring pigsa na makikita natin, bawat pigsa na yan ay representative of many demons. No? Itong mga pigsa na makikita sa monkeypox, ito po ay speaking of legions of demons, the manifestation of demons. Alright? Nasusundan niyo po ba ako mga kapatid? No, itong mga bulutong ng monkeypox, that speak about the legions. Okay? Yung mga bulutong na makikita sa monkeypox, that speak about the legions of demons na panahon ni Jesus Christ, kinumpronta na niya ito. No? Kasi itong mga monkeypox ito po ay yung na-encounter ni Jesus dito nung nasa lupa pa siya, na may thousands of demons inside the body yung isang tao na galing sa kuweba, na pinapunta ni Jesus ang mga spirits, unclean spirits, sa mga pigs, sa mga baboy. Ito po ngayon ay nandito sa monkeypox. Kaya nga pag magpabakuna kayo ng monkeypox mga kapatid, if you are a Christians at magpabakuna na ka ng monkeypox, masasabi ko na it's the end of game. No? It's the end game for Christians na magpabakuna ng monkeypox. Kasi yung nasa monkeypox ay isang manifestasyon or manifestation of the legions of demons. Ano ba itong legions of demons? No, ano ba itong legions of demons mga kapatid? Pag-aralan muna natin what is legions. No? Let's begin with ito palang word na legion mga kapatid. It is the army term or military term, no?
It is the word legion is a military term that was taken from Roman army. No, pag magsabi kang legion, mga kapatid, kinuha pala doon sa military term that was taken from Roman army. A legion denote a group of at least 6,000 Roman soldiers. Pag sinabi mong legions, 6,000 Roman soldiers ang equivalent. Although the total number could be higher. Now, some says that legion could be 10,000. Now, 6 to 10,000 is a legion. And this means that anytime we read about the legions of anything, we can always refer to at least 6,000 of something. So, ito po ang makikita sa Mark 5 verse 9. No, makikita natin yung na-possess na tao doon. No? So, medyo malakas ng ulan. Dito, ganun muna tayo. So, there is other mention of legion in the context when Jesus was being arrested. No? Sa panahon ni Jesus, mga kapatid, yung inaresto ng Panginoong Jesus, Peter pulled out a sword and wounded a nearby member of the MOB. Jesus healed the wound and told Peter to put away his sword. The Lord reminded Peter that if he needed help, he could have God sent more than 12 legions of angels. That might total of 60,000 angels. So, nung panahon ni Pedro, mga kapatid, at Jesus, nung inarrest na ng mga Roman soldiers si Jesus, at i-present na doon kang King Herod, no? Or Pontius Pilate. Nung inaresto na si Jesus, ay itong si Peter ay agresibo masyado at no, kumuha ng tabak at agad-agad sinugod yung isang soldier ng Roman at natamaan doon sa tainga at natanggal ang tainga. At ang ginawa ni Jesus, kanyang hiniled or kanyang nilunasan at isinauli niya ang tainga. At sabi ni Jesus kay Peter, hindi mo ba alam, Pedro, na anytime I can send a legions of angels to help me, pero hindi ko ginamit ang authority na yon. Bakit? Because Jesus know that this is the time. This is the time of my suffering. And sabi niya, walang makakapigil sa oras ko. This is my time. So, sabi ni Jesus, if he need help, he could have sent more than 12 legions of angels. Sabi ni Jesus, alam mo, sinabihan niya si Peter, alam mo Peter, pwede kong papuntahin ditong agad-agad ang 12 legions. What is 12 legions? It's composed of 160 angels. 60,000. Kasi kung 6,000, kung 6,000, ipagpalagay na lang natin na round off na lang natin ng lagay natin ng 6,000, i-times mo ng 12, that would be 60,000. Or pag magsabi ka na thousands of angels or more, it can be, kung 10,000 ang range, can be 120,000 of angels ang kayang papuntahin ni Jesus. Pero hindi niya ginawa. So, it speak about the legions, mga kapatid. And itong impacts, mga kapatid, no, itong impacts ngayon na mga bulutong na nasa katawan at sa tao, at i-speak about bawat bulutong diyan ay unclean spirit. Bawat bulutong diyan ay demons. Bawat bulutong diyan is composed of evil. No? That's why, sabi ni Elon Musk, in AI, you are summoning the demons. At saka, may pinost ako dito, no? Once you receive this vaccine impacts, kahit ano bang rebuke mo, hindi mo na
marirebuke ang 10,000 of demons. Hindi mo na marirebuke yan. In vaccine, in Impax vaccine is a legion. And in vaccine, you are summoning the demon. You cannot rebuke. Why? Because you will transform. Unless. Depende na sa Panginoon. No? If you will, kung alam mo na ang katotohanan at narinig nyo na ang warning natin regarding this COVID vaccine at nagpaturo ka pa rin ng Impax, mga kapatid, hindi ka na maliligtas. I should say. Bakit hindi ka na maliligtas? Kasi this is the manifestation. Monkeypox is a legion. There is what we call thousands of demons present in that bakula, mga kapatid. The side effect, no? The side effect of bakulam, shall I say, nandito na yan sa katawan ng mga tao ngayon. Yung mga bulutong na yan is considered, its bulutong is the manifestation of the legions of demons, yung kinas out ni Jesus. And only tanging si Jesus lang ang makakas out nun. Hindi makaya yun ng mga disciple. Because that is a massive demons. Siguro makaya lang ng mga disciple, mga 2 demons, 3 demons. Pero this legion, hindi makaya yun unless hindi sa level ni Jesus. Unless 40 days ang fasting mo. Kasi si Jesus dito, galing sa 40 days ng fasting. At nakipag head on pa siya kay Taning doon sa kanyang pag-fast. At nakangker niya ang 3 temptation ni Taning. Yung tinatawag na stone to bread temptation. Yung pinnacle of the temple, dinala siya doon sa pinnacle, doon sa dulo ng templo at pinakita sa kanya ang kanyang kaharian sa Vatican. Kasi saan man ang pinnacle of the temple, it represent the Vatican. The religious leader, akin tong religious leader lahat, sumasamba ito sa akin. The moment na sasamba ka sa akin, sabi ni Satan, ibibigay ko ang influence, the one world government, the one world religions, ikaw na ang mamamahala dito. Pero hindi tinanggap ni Jesus. Aanhin ko yung thousands na papunta sa impyerno. Dito lang ako sa maliit na portion, yung mga disciple lang niya. So dito nagtapos ang 40 days ni Jesus, automatic, no? Doon nasagupa niya ang legions. Pero hindi nang reinforce si Jesus doon. Siya lang ang nagsagupa niyon. Ganon ka-powerful ang ating Panginoon. At lumuhod yung demons. So dito sa Impax, mga kapatid, this is the manifestation of the legions. Kaya mga kapatid, for example, itong cat na ito, tinatawag nilang DNA manipulated na cat. Tingnan nyo, ang cat na ito, hindi naman ito cat na normal na cat. This is the manifestation of DNA that being polluted, and this is the example of the legions, kung ano ang gagawin ng legions sa loob ng iyong katawan. Babaguhin niya ang hitsura, babaguhin niya ang physical appearance. Like for this cat, binago ng legions of demons ang hitsura ng cat. Tingnan nyo, ang papangit na, kumukulubot ang balat. So it means this cat is possessed by legion of demons. And itong monkeypox, mga kapatid, is possessed by thousands of demons. Kaya nga nagmamanifest na. No, nagmamanifest na. Kaya kahit anong rebuke mo pa, the moment, kahit anong rebuke mo pa, mga kapatid, kahit pastor ka, kahit reverend ka, kahit master of divinity, theology, kahit ilang taon ka sa exorcism,
sa mga believer dyan sa exorcism, sa mga pari or pastor, reverend, kahit inang butilya pa ng tinatawag nating holy water o rebuke mo pa, the moment you give in to this monkeypox, it will be the dead end of your salvation. Hindi ka na maliligtas, kapatid. Siguro yung COVID, the first daya ng evil, masasabi nating makukonsider pa yon, because you know nothing and you are deceived. Pero the moment you give in to this monkeypox, mga kapatid, it would be the dead end. O, sabi pa ni Pastor, ni Brother Jonathan, sabi niya, Pastor, may tinawag po na Hellcat, karakter sa Marvel. O ito na nga, Hellcat. No? And those who have vaccine, mga kapatid, bakulam, ay nagkakaroon ng tinatawag na thousands of demons. Ito, isa na ito, na may bulati. No? Gruesome moment, ill is removed from patient body. Imagine ill, may ill doon. Ano bang ill? Sa Bisaya, kasili. No? Parang ahas na remove sa human body because the vaccine now become mature, and when it mature, nagiging dominante na sa loob ng body mo. Hindi lang bulutong, hindi lang pandiring pigsa, hindi lang masasamang sugat. That is the manifestation na ang legions of demons ay nanduan na sa loob ng katawan mo. Mga kapatid, no, are you listening? At dahil dyan, nagkakaroon na ng manifestation. Sabi dito, no? Sabi dito, Pfizer injected into millions. This look normal. Does it look safe and effective? This look like science fiction. But scientists, Star Trek Birds Technology, o Star Trek Bird Technology, ito ang nakikita nila sa kanilang microscope. Iba-ibang klase sa mga metal at iba't ibang shape. May circle, may rectangle, may mga spike, may mga, kaya nga, no, makikita mo ang mga spike protein. Ang forma niya ay parang mga sungay. Yung mga balang, yung sinasabi sa Revelation na nasa loob ng katawan mo, it's a demonic position of legions, iba-ibang shapes. So, bakit iba-ibang shapes, mga kapatid? Kasi, legions nga eh. And different kinds. Mga kapatid. Different kinds siya. No, kaya nag-manifest ngayon sa body ng tao, mga igat, igat ang il, no? Igat. Salamat sa iyo, Brother Joel Bilyesa, igat. At itong mga il na ito, at itong mga graphene na metallic, nagsama-sama na ito ngayon sa monkeypox. Kaya sinabi natin ang monkeypox ay manifestation ng legions of demons. Ito pa. No? Sabi dito that once it will enter this nanotechnology, study nanoparticles in mRNA, the spike protein, alter brain activity. What do you mean? Hindi lang po mag-a-alter ng DNA. Kung hindi mag-a-alter yung brain activity mo, kasi itong mga demonic position, itong mga buwang schizophrenic, itong mga bipolar disorder, ito makikita mo sa kalye, their brains are being altered. Nagkakaroon ng kasi itong IP36 gene deletion, yung dinidiscuss natin, na possible na magkakaroon ng psychological, no? I-review ko kahapon yung tinatawag na IP36. Wait lang. I-review ko ito kahapon, mga kapatid.
Kasi itong IP36 syndrome, IP36 1P 36 deletion syndrome is a disorder that typically cause severe intellectual disability. Ito na maiba na ang takbo ng utak. And most affected individuals do not speak or speak only few words. They may have temper tantrums. Ito na, nagtatantrums na, bigla na lang nananaksak, bigla na lang pumupunta sa mga elementary school. Ito nangyayari sa Amerika ngayon, na ang mga bata doon, no, bit-bit ang kanilang baril sa kanilang mga magulang at bumabalik sa kanilang school at pinagbabaril ang mga pinagbabaril ang mga bata na walang kamuang-muang, pumupunta sa mga concert at nagsusuot ng Joker, itong mga villain ng Marvels, at pinagbabaril ang mga tao sa sinihan. So this is tinatawag na 1P36 deletion. Nandito na nga tayo, kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kasi they may have temper tantrums. Wala yang salita-salita. No, pagkausapin mo yan, hindi halos nagre-respond sa conversation. Ngunit may dala na palang mga baril at pinagbabaril yung mga kaklase nila. At these people are teen. These people are mga bata pa. Their brain are being hijacked. Na-alter ang kanilang brain that caused them disability. And they may have temper tantrums, bite themselves. No, kinakagat nila ang kanilang sarili. Kasi siguro nga sa sobrang kati, no, itong monkeypox, kakagatin mo na lang ang sarili mo para ma-alleviate. No, ma-alleviate yung kakati ng katawan mo. That is manifestation of the legions of demons. So, sabi dito that yung mga tinatawag na nanoparticles, ito po, mga nanoparticles kasi ito, no, makikita sa vaccine na iba-ibang spike. This will trigger your brain to be agitative. Parang agitative, parang balisa mga kapatid. At Tagalog ng agitative, yung balisa ang tao. At paraging hyper, mataas ang tinatawag na energy. At gusto niyang ibuhos ang kanyang energy. Kaya maraming mga ngayon makabalita ka na inatay niya ang lahat ng member ng kanyang pamamahay. Isang ama pumatay sa member na, at siya rin ay nagbigti pagkatapos. That is what we call the nanotechnology, the mRNA na nag-alter na sa brain. At sabi nga dito mga kapatid, no, study nanoparticles in mRNA or messenger RNA alter brain activity and psychology sa utak. Andito, sabi dito, a new study has revealed that the nanoparticles in mRNA injection drastically, what do you mean by drastically? No, talagang devastation, alter brain activity in a recipient, yung nakareceive, resulting in major behavioral and personality disorder. Take note the word behavioral. Ano ba yung behavioral? Yung kanyang behavior. Dati, ano siya, na talagang masayahin. Ngayon, matamlay na, malungkot, may sariling mundo. Kaya nga, yung tinatawag na social distancing, that is a predictive programming ng kaaway para hindi ka makahalubilo sa mga tao, yung mga 6 feet na social distancing. Actually, it's a brainwashing of the enemy, Satan. It is a Masonic ritual, 6 feet sa ritual ng Mason, na dapat 6 feet ang distansya ng bawat isa at nakatakip dapat. At itong masking, ay isa ito na hindi ka makaspeak at hindi ka makabreath.
para hindi ka makapagsalita. Isolation. No? The number one na tinatawag nating signs na mag-suicide o magpatiwakal ang isang tao, ang unang signs niya ay tinatawag na isolation. Ano ba itong isolation? Lumalayo siya sa crowd, lumalayo siya sa pamilya niya, at may sarili na siyang mundo. And after that, nagsa-start na siya ng isolation, at pag once na mag-isolate siya, doon na niya ginagawa ang mga kahindik-hindik at karumal-dumal na pagtitiwakal o pag-suicide, pagkitil ng kanyang buhay. So itong social distancing pala mga kapatid, this is the act of Antichrist. That's why sa Australia, yung pinost ko, 2,500 noong 2023, according to research, 2,500 men, karamihan lalaki, ang nagpapatiwakal. At doon sa isang memorial na yon, nilagyan ng mga boots sa Australia, no, mga boots, mga sapatos nila, ang bawat lapida ng mga nagpapatiwakal. 2,500 men. By 2023 yun nangyari. After the rollout of Bakulam noong 2021, 2,500 ang nagkitil ng kanilang buhay. Because nag-start lang ang tinatawag na isolation. Yung Linkin Park, ang vocalist ng Linkin Park, nagpapatiwakal sila, yung isang mga komedyante ng Hollywood nagpapatiwakal din, at yung dito, yung vocalist ng isang banda din dito sa Pilipinas, si Jamir ng Slapshot, nagpatitiwakal dahil sa panahon yon ng bedko, dahil nagsasimula doon sa antisocial, no, dahil nag-isolate. Maraming mga businessman nung panahon ng bedko kasi nag-close ang kanilang mga business, nag-close ang kanilang mga pinagkukunan ng income, at meron pa silang nakabinbin ng mga utang, nakautang pa sila kasi nagpagawa sila ng kanilang business at hindi nakabawi. Marami ang nagpapatiwakal mga kapatid, tumalon sa building, tumalon sa may train, nagpasagasa. Sa Japan may tinatawag na suicide club, na sama-sama ang mga young people na tumatalon sa mga LRT, tumatalon sa mga tinatawag nilang bullet train, at doon ay nagpapatiwakal. Ito kasi ay tinatawag na psychological, nagkakaroon ng behavioral and personality changes. Ano ba itong personality changes? Sinasabi nitong bipolar disorder. Pag sinabi mong bipolar, dual personality. Marami tinatawag na dual person. Minsan happy, tapos bigla na lang mag-sad. At minsan, ang kanilang mga the way they looks, wala nang positivity sa life. Wala ka na makikita. Kunting lang. Pagtingin sa wallet, pula na lang ang naiwan sa color ng pera. Magpapatiwakal na. Pula na lang, 20 na lang. So nonsense. Noon na grabe ang sa Panginoon, hindi pa nabakulam, kahit walang pera mga kapatid, napaka-positive ang look ng life. So ito na ngayon mga kapatid, nandito na nga tayo. Nag-iba ang pag-ugali. Exactly, sabi niya mass is a sign of slavery. Tama si Sis Maribel Garcia, salamat po. This is doctrination of demonic mga kapatid. It's a slavery. Shut up your mouth. Wala kang rights. This is communism. Komunista. Wala kang rights na magsalita. Diba? When you put a mask in your mouth, it means you are shut up your mouth, or you don't have right to speak. So ito ang ginagawa ngayon ng kaaway mga kapatid. So there will be a zombie. Totoo yan mga kapatid. And those who receive the impacts mga kapatid, yun po ang legion of demons.
Pag legions of demons, mga kapatid, hindi na yan marirebuke. Only Jesus Christ. Level ni Jesus Christ. Pag level ka ni Jesus Christ, of course, marirebuke mo. No? Kasi, legions na yan eh. 10,000 of demons na yan. Kahit si Joey Tevez, Ronjan Tion pa mag-rebuke sa inyo dyan. Hindi yan makaya, mga kapatid. That's why sigurista ang kaaway. Pinasok niya sa DNA, pinasok niya ang soul at spirit mo, ini-eliminate niya dito sa impacto na ito para wala ka na lang talagang kawala. Kasi alam ng kaaway ang prinsipyo ni Jesus. Kaya sabi ng kaaway, nung pagpunta ni Jesus dito, sabi yung napusis na may legion, di ba hindi mo pa kami dapat hatulan kasi hindi pa namin panahon? So dahil sa bakulam, dahil sa vaccine, mga kapatid, ito ang sinabi ng kaaway, hindi mo ito matutubos kasi hindi na ito dugo ng tao. Hindi na ito covered sa insurance ng blood of Jesus kasi ang nasave lang ng blood of Jesus, yun lang dugo ng tao. Ito, hindi na ito dugo ng tao, metal ng dugo nito. So hindi na ito covered. Magaling kasi si Satan eh. Yung pinost ko, he is a genius. He's a orator. And he can rebuttal God, he can bargain God. Tingnan mo si Job. Oh, pumunta si Satan doon sa Panginoon. Anong sinabi ni Satan sa Panginoon? Si Job, nag-serve yan sa'yo kasi binibless mo man. So doon, na ano din si Panginoon, na-challenge din ng Panginoon. So the word of Satan is so tricky. Kahit nga Panginoon, mapapa-challenge ikaw pa. Satan will not use or will not spoke a word without bargaining na hindi talaga, sigurado talaga niya na ikaw ay walang kawala kasi ikaw ay nakipagsundo sa kanya. You agree. Kaya nga itong mga Hollywood, may agreement yan. Pasisikatin ka. Once you are into contract. Ano itong bakulam, you are into agreement. You are into contract. So, sabihin niya ni Satan sa Panginoon, di ba, ang tinubos mo lang is ang pure-blooded lang. Di ba, ang tinubos mo lang, yung human lang, bakit mo ito tutubusin na transhuman ito? And the Lord will not bypass His word. The Lord He is putting His name. And He is putting His word higher than His name. Sabi ng Isaiah, may integridad ang Panginoon. He put His word, He put His name higher than His word. Ang Panginoon natin ay may isang salita. That's why, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kasi yung Word niya, yun ang salita niya, yun ay God, yun ay Spirit niya. So, hindi siya pwede makag-bypass. Kaya nga, si Satan, gumawa siya ng trap ngayon. Trick ngayon, deception ngayon. Para yung tumanggap ay doon niya i-demonize. At itong 10,000 of legions, 10,000 of demons, which is legions, ay wala na talagang kawala, mga kapatid. No? Are you listening po? No? Sabi ni Diego Tubo, matalino na bubo si Satan. Exactly. No? But you cannot underestimate his intellectual capacity, mga kapatid. Kahit nga ang Panginoon mapapawaw sa kanya. Nung sinabi ng legion na, bakit mo kami hatulan? Hindi pa namin time. Kasi nasusulat sa Revelation 12:12. Gagamitan ka talaga ng word din ng Panginoon na hindi pa namin time. May takdang oras talaga sa amin. Kaya nga, napipilitan si Jesus na yung legions doon na lang sa swine. At doon sa panahon ni Job,
ibinibless mo man si Job, kaya yan nag-worship sa'yo. Kaya, mapapaano talaga si God sa kanya? Kasi he is master of trick, master of deception. Kahit nga 1/3 sa angels, napapadeceive niya. Ikaw pa kaya, mga kapatid? Wala ka pa ngang experience na kapunta ka sa langit. Di mo pa nakikita ang heavenly things. Ito pang mga angels. So you cannot underestimate Antichrist. You cannot. That's why, don't play with fire. Masusunog ka. When you are playing with fire, itong mga Grace and Prosperity Gospel Church, they are playing with fire. No, naglalaro sila sa apoy. Dahil overconfident, recklessness, negligence, overconfident, recklessness, carefree, and negligence ang tawag niyan. That's why sabi ng 1 Peter, be sober in mind, for you don't know that your enemy is looking for to devour, looking someone to be devoured. Naghahanap lang siya ng puwang. Pagbibigyan mo siya ng maliit na puwang, opening, just a small opening of the door, he will automatically enter instantly. That's why do not make or do not give him a foothold. Huwag niyong bibigyan siya ng puwang. Kahit sa mga pornografiya, no, kahit makakita ka ng hubad dyan, no, escape mo agad kung nag-Facebook ka. Huwag kang mag-stop over dyan, mga kapatid. Talagang dididuin ka niya. Ha? Huwag mag-second look, mga kapatid. Pag tingin mo sa Facebook mo, may naghubad, may malalaswa, automatic, up agad. Kasi hindi man natin maiiwasan mag-Facebook ka. Kasi mag-share ka ng gospel. Kahit ako mismo, mga kapatid, nagpa-pop up lang kasi yan. Don't try to second look. Because the moment you will second look, then Satan have a foothold in your heart. You commit adultery already, mga kapatid. So, yun lang, mga kapatid. No? The moment you give in this monkeypox vaccine, it will be the dead end of Christianity. It will be a bottomless pit. What do you mean by bottomless pit? Wala ka nang kawala, mga kapatid. It will be the end game. Game over. Kumbaga pa, the moment you give in to this monkeypox, it will be game over. It will be game over for your Christians. No matter how, because this is legions of demons. We see legions. It's 1,000 of demons. No? No? It's 1,000 of demons, mga kapatid. Itong mga bulutong na yan, that only shows there is 1,000 of demons manifesting the unclean spirit. No? All the spirit of Satan was been injected in you. No? So sana'y makinig ang may pandinig. No, to those who have ear, let them hear the warning of these last days. No, binabalik-balik yan sa Revelation. Lahat ng may pandinig, kailangang makinig. Those who have ear, let them hear this warning, mga kapatid. So dito lang muna tayo, mga kapatid, at dalangin natin na marami pa ang ma-awaken sa deception ng kaaway these last days. And sabi ni Jesus that no weapon of the enemy will come and prosper against his people. If his people will become wiser than a serpent. Be wiser than a serpent, mga kapatid. God bless you all. And good afternoon, shalom. I will pray for you. Lord, thank you, Lord, for those people who still believing your word and continue to holding on your promise, oh God. And we will stand firm till the end of our life
over our dead body. Lord Jesus Christ, thank you, Lord, that our body, our soul and spirit is yours and yours alone, now and forever. In Jesus' mighty name, amen and amen. Shalom, shalom. God bless you all.